Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo magsimula ay ibig kong samahan ninyo ako sa pag-aalay ng mga kaloob ng Diyos para sa atin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat sa iyong presensya. Sa simula ng gawain mo, O Panginoong Diyos, ay aming iniaalay sa iyo maging ang mga oras na mga nakalipas, ang mga mga araw, ang buong isang linggo na kami ay hindi nagkita-kitang magkakapatid. Sa ngayon po, O Ama, ang mga araw na itinakdamong ito upang kami ay makipagtipan sa iyo, upang kami ay sumamba sa iyo, upang makarinig kaming muli ng mga banal mong salita. Nawa ang mga banal mong salitang ito na mamumutawi sa likod ng pulpitong ito, O Ama, ay magkaroon ng kapangyarihan upang baguhin ang aming mga buhay, upang kami ay maging handa sa mga pangako mo na magkakaroon kami ng pagbabago ng mga katawang panlupang ito, upang makamit namin at lumakip sa amin ang katawang panlangit na pangako mo sa amin, na ang mga pinangakuan mo, ang mga nanampalataya sa iyo ay hindi mamamatay, kundi ito ay ililipat mo ang kanilang buhay, O Ama, sa pagpapatuloy ng buhay nila doon sa katawang panlangit. Thank you, Father God, mga misteryong mga pangako na hindi namin nakita, subalit ipinauunawa mo sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita, ng mga pangakong ito ay para doon sa mga saints na pinangakuan mo, doon sa church mo, O Panginoong Diyos. Maging kabilang kaming nawang lahat na naririto, ang mga nagsisipakinig sa mandako ng mundo, mga kapatid namin, O Ama, ang mga mahal namin sa buhay na hindi nakikita ang mga bagay na ito, hindi nila nauunawaan, hindi nila marinig, O Ama, buksan mo rin po ang kanilang mga mata upang makita nila ang mga bagay na ito, O Panginoong Diyos. Tunay po na napakatataas ng mga bagay na ito, napakalalalim sa mga pagdating sa mga banal mong salita, pero sino ang magpapaunawa nito kundi ang iyong banal na Espiritu? Sa banal mo pong Espiritong pangako mong ito ay patuloy mong ilakip sa aming mga puso upang siya ang magtuturo sa mga mahirap unawain na mga bagay na ito, O Ama. Salamat sa iyong presensya, O Ama. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mag-manifest nawa sa aming mga buhay ang pangakong ito na ikaw ang kumikilos sa amin, kung kaya kami ay nakakatanggap ng mga pangakong ito, Panginoong Diyos. Wala kaming may balik sa iyo, Ama, kundi ang papuri, pinakamataas na karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Sa pagpapatuloy, mga kapatid, basahin natin ang mga banal na salita dito sa 2 Kings chapter 6 verse 8 to 18 o hanggang 20, no? 2 Kings chapter 6 verse 8 hanggang 20. Verse 8, sa Tagalog ko babasahin. Ang hari nga sa Syria ay nakipagdigma sa Israel, at siya'y kumuhang payo sa kanyang mga lingkod na nagsasabi, sa gayot-gayong dako malalagay ang aking kampamento. So may plano, no? Nagpaplano siya. At ang lalaki ng Diyos ay nagsugo sa hari sa Israel. So merong man of God, nagsugo siya sa hari sa Israel, na nagsasabi, mag-ingat ka na huwag dumaan sa dakong yaon, sapagkat do'y lumulusong ang mga taga-Syria. So nagbibigay ng babala yung man of God
no, sa hari ng Israel. Sapagkat sila ay merong digmaan, merong war. Sa verse 10, at nagsubo ang hari sa Israel sa dakong isinaysay sa kanya ng lalaki ng Diyos at ipinagpauna sa kanya at siya'y lumigtas doon na hindi miminsan o mamakalawa. So, hindi lang minsan, hindi lang dalawa. Higit, no? At ang puso ng hari sa Syria ay nabagabag na mainam dahil sa bagay na ito. Worry siya, no? And then sabi niya, at kanyang tinawag ang kanyang mga lingkod at sinabi sa kanila, hindi ba ninyo ipakikilala sa akin kung sino sa atin ang sa hari sa Israel? So meron siyang pinaghihinalaan na merong spy dun sa mga tauhan niya na nagbibigay ng information sa hari ng Israel. No? Tapos, sa verse 12, sabi, at sinabi ng isa sa kanyang mga lingkod, hindi Panginoon ko, sabi niya, o hari, kundi si Eliseo na propeta na nasa Israel ay nagsasaysay sa hari sa Israel ng mga salita na iyong sinalita sa iyong silid na tulugan. So, ang pagsasalita ng hari ng Syria, siya lang mag-isa, nagpaplano siya, sinasabi niya doon sa kanyang bedchamber, doon sa higaan niya, doon niya sinasaysay ang plano niya. Subalit yung plano niyang ito, nalalaman ng propeta ng Diyos. Parang naririnig ng propeta. At yung naririnig niya ngayon, doon sa hari ng Syria, ang mga banta niya sa Israel, ipinapaalam niya ngayon ng man of God, yung prophet, si Elisha, ipinapaalam niya sa hari sa Israel upang sila ay hindi mapahamak. So, praise God. Glory to God. Tingnan niyo mga kapatid, kung paano kumikilos ang Diyos. At kanyang sinabi, ikaw ay lumaon at tingnan mo kung saan siya nandoon upang ako'y makapagpasundo at dalhin siya. At nasaysay sa kanya na sinabi, narito siya'y nasa Dotan, sabi. Kaya't siya'y nagsubo roon ng mga kabayo at mga karo at ng isang malaking hukbo at sila'y naparoon sa gabi at kinubkob ang bayan sa palibot. Sa verse 15, ang lingkod ng lalaki ng Diyos, so yung katulong, yung servant ng man of God, no, may katulong siya, may kasama siya, magbagong maaga at maglabas at narito isang hukbo na may mga kabayo at mga karo ay nakalibot sa bayan at ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sa aba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? So takot siya. Nakita niya yung mga chariots, no? Mga kabayo, yung mga pandigma ng hari ng Syria. At sumagot, sabi niya, at siya sumagot. Sumagot si Elisha. Ang sabi, huwag kang matakot, sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. Paano hindi matatakot? Ang nakikita niya ay silaksa-laksang mga kabayong chariot, mga mandirigma. Yun lang ang nakikita niya. Pero napakaganda ng mga pananalita ni Eliseo. Ang sabi niya, huwag kang matakot. Fear not. Yung nasa sa atin, mas marami pa kaysa doon sa kanila. Anong meron kay Eliseo? sa oras na ito. At si Eliseo, ito yung magandang ginawa ni Eliseo. Sabi niya, at si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. Nakakakita naman siya eh. Kaya lang, hindi niya makita yung kabila. No? Yung nakikita ni Eliseo, hindi niya nakikita.
yung nakikita ni Eliseo, dalawa. Isang natural at saka isang spiritual. So he has seen both. Pero yung servant niya, isa lang ang nakikita. Yung mga nakakabayo lang na nakapalibot sa kanila. Hindi niya nakikita yung sa kabilang, yung nakikita ni Eliseo. So ang sabi ni Eliseo, ang magandang karakter ni Eliseo, nanalangin siya sa Panginoon. Ang dalangin niya, idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita. At narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. At nang kanilang lusyonan siya, ay nanalangin si Eliseo. Nung lulusobin na sila, nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang bayang ito, at kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. So tingnan niyo kung paano kumikilos yung Diyos, sumusunod yung Diyos sa sinasabi ni Eliseo. No? At sinabi ni Eliseo sa kanila, hindi ito ang daan o ang bayan man, sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa lalaki na inyong hinahanap, at kanyang pinatnubayan sila hanggang sa Samaria. At nangyari nang sila yung magsidating sa Samaria, ay na sinabi ni Eliseo, Panginoon, idilat mo ang mga mata ng mga lalaking ito. So yung mga dalangin niya, sarhan ang mata, idilat, o bulagin. Tingnan niyo yung man of God, kung paano siya sinusunod ng Diyos. Ha? Upang sila'y idilat ang kanilang mga lalaking ito upang sila'y makakita, at idinilat ng Panginoon ang kanilang mga mata at sila'y nakakita, at narito sila'y nasa gitna ng Samaria. Nasa Samaria na sila, hindi nila alam na wala na sila sa Israel, na wala na sila sa pagkakakubkob nila sa Israel. So praise God. Nawa ma-stimulate tayo sa mga ginagawa ng Diyos sa kanyang mga lingkod. At kung ginawa niya ito sa kanyang mga lingkod na propeta, maaari niyang gawin ito sa panahon natin ito. So praise God, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Maaari na tayong magsiupo. So ang pamagat nito, mga kapatid, to see the unseen. Makita ang hindi nakikita. Mahirap yun, no? Kung iisipin mo lang, paano mong makikita yung hindi nakikita? But there are two things here that is happening. Kung papansinin natin, kahit sa Biblia, ang sabi ng Biblia, there is no private interpretation pagdating sa Word of God. Kailangan, inspired ka ng Holy Ghost o meron kang Holy Spirit para ipaliwanag ang mga bagay na ito. At kung hindi, kapag ka nagpaliwanag tayo ng sarili lang natin, that was a private interpretation. Kasi sarili natin eh. Pero pag hindi lang gagaling sa iyo ang mga paliwanag mo, ibig sabihin, hindi private ito. No? So kasi kaya nagbigay sila, ang meron lang karapatan nito, na mag-reveal nito, ang Panginoon, at pagkatapos, may Holy Spirit, yung malinis na tao, yung malinis na mananampalataya, na binigyan ng Espiritu Santo, yan lang ang makakatanggap at makakaunawa nito. Kahit anong gawin mo sa mga religions na ito, anong gawin mo sa mga denominations na ito, kung hindi sila maniniwala, no, wala kang magagawa. Hindi sila makakaunawa. Mananatili silang bulag. At kung meron silang propeta na katulad ni Eliseo, na, Panginoon, idilat mo ang kanyang mga mata upang sila ay makakita. Kung meron silang propeta na katulad ni Eliseo, makakakita sila. Mabubuksan ang kanilang mga mata, madidilat ang kanilang mga mata, mauunawaan nila, makikita nila ang nakikita ni Eliseo. So ang nakikita ni Eliseo, yung mga pandigma ng Assyria, yung mga kalaban nila ng Israel. At nakikita rin ni Eliseo yung mga chariots of fire, yung mga kabayo na apoy. At yung isa, hindi niya nakikita ang mga bagay na ito. So meron pagkakaiba. Ang nakikita lang ngayon, yung servant ni Eliseo, ang nakikita lang niya, yung mga natural things.
Yung mga natural things lang ang nakikita niya. At yung hindi niya makita ngayon, yung spiritual things. Kasi nasa in the spirit yun eh. Pero nasa sa kanila sila na maaaring tumulong anytime. Di ba? So praise God. Meron akong nabasa dito sa, kung titingnan natin, sa 2 Corinthians 4:18, ano? Merong sinabi ang Biblia na ganito. Sabi ng Biblia, 2 Corinthians chapter 4 verse 18, while we look not at the things which are seen, sabi, but at the things which are not seen. So, nagsisitingin tayo doon sa mga bagay, hindi, sabi niya, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita. So, hindi doon sa nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang katapusan. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So yung mga hindi nakikita ngayon, yun yung eternal. Yung mga nakikita, sabi niya, these are temporal. So may ibig sabihin ang ating kapatid na si San Pablo sa mga ganitong pananalita niya, no? Doon sa mga nakikita, sabi nga ng ating kapatid na propeta, sabi niya, anything that is on earth, sabi niya, these are only shadows of those things not seen. No? Nalalang ang mga bagay na ito dahil doon sa mga bagay na hindi nakikita. Pansinin natin, God moves in a manner to reveal Himself to men. No? Ganito kung kumilos ang Diyos. Anong purpose ng Diyos? To make His ways known unto men. Para ipakita ng Diyos yung kanyang mga plano sa Diyos. So tingnan natin, nagsubo ang Diyos, may propeta ang Israel at ang propeta nila ay si Eliseo. At lahat ng plano ng hari ng Syria, ipinakikita ng Diyos kay Eliseo. Tingnan ninyo, ang hari ng Syria, naghinala siya mismo sa mga tao niya na mayroong spy sa kanila. Pag hindi ninyo ipinakita sa akin. Pero mayroong nagsalita sa kanila, hindi, mahal na hari. Mayroong propeta sa Israel. Sabi niya, na naririnig yung sinasabi mo, alam. Ano sabi niya? Alamin ninyo kung nasaan ito. At para makuha siya. Sabi niya, nagkinubkob sila. At night time. No? Tingnan ninyo kung kumilos yung kalaban, always at night time. In darkness. No? Si Satanas kasi siyang hari ng darkness. Siyang Diyos ng kadiliman. No? So his servants, ano ang sabi ng Amos 3:7? Walang gagawin ang Diyos. Kung walang gagawin ang Diyos, ano lang ang gagawin? Walang gagawin ang Diyos kung hindi ikanyang ipahahayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Dahil natakot ang mga tao na makipag-usap sa Diyos, kaya ganito ang naging paraan ng Diyos. Ang pakikipag-usap ng Diyos, hindi na in public, hindi in multitude. No? Lalo na sa atin. Ang calling, ang dealing, it is individual. Bakit? Natakot ang tao. So anong ginawa nila? Sila mismo ang humiling na si Moses na lang ang kausapin sapagkat pag nagsasalita ng Diyos, parang kulog, dumadagundong. Natakot sila. O, ang ginawa ng Diyos, tingnan nyo kung kadakila ang Diyos. O, sige, ang kakausapin niya lang, yung propeta niya. Ang propeta na lang ang kakausapin niya. Makikipag-deal na lang siya sa propeta.
Ang gagawin mo ngayon ng propeta, anuman ang sinabi ng Diyos sa kanya, yun ang ihahayag ng propeta. Sa panahon mula noon hanggang sa panahon na ito, merong impersonators, merong false prophets, merong false Christ. Itong malaking problema. Kung maliit lang yung kasalanan noon, Genesis, sa ngayon, adult ito, harmful. Mas lalong nakakapagkalat ng kadiliman. Anong magagawa natin kung wala tayong Espiritu Santo? Kung wala tayong kaunawaan, wala tayong kapahayagan? Tandaan natin, anything that is sin, sabi ng 2 Corinthians 4:18, these are temporal. And this sin, tandaan natin, we are reading the Bible. These are sin. But the meaning of all of these are hidden. That's right. And those are, the meaning, these are the eternal one. Amen. Tandaan natin, yung kaunawaan sa mga hidden things na itinatago ng Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, O Ama, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. So mayroong pinaglilihiman ang Diyos. Right. Amen. Meron naman siyang pinagpapahayagan. Amen. No? So ganito kung pumilos yung Diyos upang hindi madaya ang kanyang pinili. Kaya ang addressing mismo, nakapagtataka kung mag-address si Paul ng sulat. Hindi ina-address ni Paul sa public. It is always addressed only to the saints and to the faithful in Jesus Christ. Tingnan ninyo ang addressing kung susulat siya. Parang unfair. But there's no unfairness dito, no mga kapatid. Ang kailangan lang makita natin yung ways, yung kung paano ang Diyos ay nagpapahayag sa mga mananampalataya. Anong iniiwas ng Diyos dito? Impersonation. Tandaan natin, the revelation cannot be interpreted by Satan. He cannot, there is no mimic on revelations. Wala siyang magagawa dyan. Why? It was kept secret to him. Amen. Right. But to the prophet used by God, he has also the power. Panginoon, idilat mo ang kanyang mga mata. Si mga mahal natin sa buhay, marami yung sarado ang mga mata. Pagdating sa sarado, hindi makakita. Hindi sila makaunawa. Bumabasa sila, hindi nila maintindihan. And I don't have private interpretation when it comes to the word. At ang mga sinasabi ko, these are not mine. I am just relaying to you what the prophet has told. Amen. And if you believe the prophet, you believe his message. Because his message are not his message. Kaya doon sa binasa natin kagabi, if there be one a prophet among you, sabi niya, pagka meron kayong nakitang propeta, at doon sa propeta ito, kapag nangyayari yung sinabi niya, hindi siya nagsasalita ng sariling kanya. Ako ang nagsasalita. Sabi ng, no? So it's not the prophet. It's not me. It's not anybody. It's God who is in the prophet. It's God who is in us. Amen. No? Amen. So this is not a private interpretation. So this is the message. No? So the Syrians don't understand why the Israel knew their plans. Wala silang alam. Di nila alam. Bakit nagtataka yung hari? Hari siya. No? Hinala siya sa mga tao niya. Upset siya. So alam mo ngayon ng Israel kung ano ang kanilang gagawin, kung paano sila makakaiwas. Huwag kayong dadaan dyan, sabi niya. Nagbabantay dyan yung Syria. Nagugulat sila samantalang yung plano nila, well-planned na. Nangungusap ang Diyos. Ganon ka-importante kapag ang Diyos ay nangungusap sa isang tao. At ang pangungusap ng Diyos sa isang tao, nakapagtataka, bakit sasabihin na, sinabi lang niya, idilat ang mga mata, bulangin mo sila. Tandaan natin, ang tao ang nagsasalita.
Ang tao ito, hindi ordinaryong tao, kundi propeta siya ng Diyos. Spokesman siya ng Diyos. No, yung kanyang, yung siya ay propeta ng Israel. So, ang Israel, ang may propeta, at yung propeta, siya ang nagbibigay ng payo sa Israel. And in this end time, in these last days, ang sabi ng Diyos, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants, the prophets. Kung matatapos ito, mabubuksan ang mga mystery, aalamin mo ang kanyang tagapagbukas ng misteryo. Aalamin natin kung paano niya ginagamit ito. At pagka nakikita natin na yung nakapagtatagang mahirap unawain ay binibigay ng Diyos sa atin, God is talking to that prophet. God is using that man. No? He's an ordinary man. But God is using him in a great ministry. Eliseo, ginamit siya ng Diyos. He has a great ministry to Israel. Diba? So, binibigyan siya. Anong ibinibigay? Warning. And this prophet, he is giving warning. Did you hear the exhortation about the women? How to dress up? At sa mga kalalakihan kung paano? No? Paano kung hindi naniwala yung hari ng Israel kay Eliseo? Paano kung hindi tayo maniniwala ngayon? My brothers and sisters, no? So sa verse 11, the king of Syria was troubled, thinking that there is a spy in his kingdom. Troubled siya. No? Biro mo, paano nalalaman? Hindi ka ba mag-iisip niyan? Alam naman natin, mayroong mga spy pagdating sa ganyan. Maging ang Israel, nung bago nila pasukin yung promised land, Moses, he himself, they chose 12 spies, one each tribe, di ba? To spy the land. Kung totoo. So 10 against. Nakita nila, giant yung landi doon. But only to, yung opposition lagi malaki. No, yung resistance laging malakas. Only to, no, stand still. Yung dalawa lang ang nanindigan dun sa sinabi, dun sa nakita nila. Pero ang ganda ng mga pangungusap nila. Ibinigay ng Diyos sa atin yan. Kaya natin sila, para lang sila tinapay sa atin. Pero yung 10, hindi natin sila kaya. Mga higante sila. Ang lalaki nila. Sabi niya, para lang tayo mga tipaklong. Pagyayapakan lang tayo. Tingnan ninyo yung ano. No? Laging po konti yung ano, yung Praise God. Sabi ng isa, one of them said, "It is not a spy among us, my king. It is Elisha, the prophet that is in Israel, telling the king of Israel the words that speak it." Sabi niya, yung sinasabi mo, yung sinasabi niya sa hari. Sabi niya, sabi niya, he knows the future. Sabi niya, he knows all the future plans and tells the king of Israel. Kapag future plans, these are revelation to him. Who is revealing to him? It's God. Yung Diyos, ipinapakita niya yung future things na mangyayari. No? Sa panahon na yon, ganun ang kailangan nilang tao na nakakakita ng future. Sa panahon natin ito, ganito rin ang kailangan natin. Yung nakikita niya, the future plan of God. No? At yung kita mo yung plan ng devil, yung kalaban. Kung paano niya gustong sirain ang plano ng Diyos. Di ba? So ganito natin tinitingnan, nakikita natin spiritually
yung mga plano niya upang hindi tayo madaig, maging overcomer tayo. Literally, nakikita din natin yung kanyang mga gawa. O nakikita natin ang kanyang mga gawa, makakailag ka. No? Pero kung hindi mo nakikita mo yung gawa niya, wala ka namang kaunawaan, hindi mo nakikita spiritually, kailangan madilat, pareho ang ating mga paningin. Spiritual eyes at saka natural eyes. Kailangan parehong dilat ito para pareho nating makita. At hindi ka niya madadaig pag ganon. At kahit sa mga manggagawa, kahit sa mga mananampalataya, no? Ano bang kailangan natin? Yung best armor natin, yung kailangan yung manggagawa mo, may pagsisikap na makikita mo sa kanya na dinidinig yung panalangin. Dumidinig yung Diyos sa kanya. Si Eliseo, nakikita sa kanya, dinidinig yung mga panalangin ng Panginoon sa kanya. Diba? Nung sinabi niya sa Diyos na, Panginoon, idilat mo kanyang mga mata. Idinilat, nakita. Panginoon, bulagin mo ang mga mata ng mga Syrians. Binulag. At nung dinala sila sa Samaria, Panginoon, idilat mo kanilang mga mata. Dumadalangin siya ng ganito at sumusunod ang Diyos. Hallelujah. At kung sa atin, mga mananampalataya at mga manggagawa, sumusunod ang Diyos na ganito, kung hindi kayo naniniwala sa mga manggagawa, maniwala kayo dun sa kanyang mga gawa. At kung hindi tayo naniniwala, sabi ni Jesus Christ, kung hindi kayo naniniwala sa akin, sabi niya, John chapter 10, verse 35, di ba? Maniwala kayo sa mga gawa. Basahin ko. Ang sabi niya, John chapter 10, verse 38. Kasi dito sa 35, kasi yung tinatawag niyang mga Diyos, yung mga dinatnan ng salita ng Diyos, hindi sila maniwala eh. Tingnan niyo, hindi sila makapaniwala kasi, no? Tapos, gusto siyang batuhin. Ang sabi ngayon ni Jesus, sinasabi, datapot kong ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisisampalataya sa akin, ay magsisisampalataya kayo sa mga gawa, upang malaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. So, doon sa mga gawa, sabi niya, kung hindi tayo maniwala, maging sa kapatid natin na ginamit ng Panginoong Hesus sa huling panahon na ito, kung hindi man natin siya mapaniwalaan, paniwalaan ninyo kung paano siya nakapagpadilat ng bulag ng isang tao. In India, nangyari ito. Yung truck na yung mga pilay, mga baldado sa Africa, truck na mga saklay. Nagsitayo ang mga nagsisampalataya. Kung hindi man natin siya paniwalaan natin kung paano kumikilos yung Diyos. No? Kaya si Jesus Christ, dahil hindi siya mapaniwalaan sa kanyang mga sinasabi, anong sabi ni Jesus? Kung hindi nyo kayo magsisisampalataya sa akin, magsisampalataya kayo sa mga gawa. Ito magpapatunay na yung Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Amen. Maging si Jesus Christ, nangyari sa kanya ang mga bagay na ito. See, the Messiah that they are waiting for, they failed to recognize Him. Hindi nila nakita. And what happened to Israel? Up to now, they are suffering. No, mga kapatid? At kung tayo ay magiging ganun ang mga ugali, magsasuffer yung tao. Diba? So yung mensahe ng ating prophet, nakikita natin kung paano tayo inilalagay dun sa kalagayan na malalampasan natin lahat ang mga bagay na ito. At kung ibinigay ng Diyos sa atin, iniwan ng Panginoong Hesus yung kapangyarihan. Sabi niya, ang mga gawang ginagawa ko, higit pang mga dakilang gawa ang gagawin ninyo kaysa rito, at ako ay paroroon sa Ama. Kung iniwan niya ito sa atin, dapat nagaganap ito sa atin. Nagmamanifest sa atin ang mga bagay na ito. At bakit sa ilang tao nagmamanifest ang mga bagay na ito? Hindi sa buong church. There's something wrong to the church. There's something wrong to an individual.
No? Kung bakit hindi mag-manifest ito. Magra-rapture, umaasa tayo na anytime maaaring dumating ang Panginoong Diyos. Kukunin tayo. He'll come like a thief in the night. And then we are in a desperate situation. We are nandun doon sa kabagabaga, nandun sa lahat ng mga problema, parang nakadagan sa atin. I don't believe na ganun ang gagawin ng Panginoon sa atin bago tayo kukunin. Ano nga alisin ng Diyos? Paano mo mamahalin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, kung nandun ka sa kalagayan na gano'n? Ang maiisip mo yung problema mo. Ang maiisip mo yung karamdaman mo. Di ba? So, hindi mo may bibigay, hindi mo pwedeng mahalin yung Diyos ng gano'n. Ano ang kailangan na gawin mo sa Diyos? Dumalayan ka sa Diyos. Alisin mo ang lahat ng ito upang maibigay ko ng buong buo ang sarili ko para sa iyo. Doon mo lang magagawa yun sa Diyos. O puro problema yung pamilya, puro problema yung puro problema tayo. Hindi natin may bibigay sa Diyos. So, ano kailangan natin? Kailangan magkaroon tayo ng pagkatakot sa Diyos, banal na pagkatakot sa Diyos. Matuto tayong dumalangin, matuto tayong gamitin ang mga pangako ng Diyos, matuto tayong tanggapin ang mga bagay na ito na ipinangako ng Diyos. Maliban na tanggapin natin ito at gamitin ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, yung kapangyarihan na ito, hindi mapapasa ito. Kahit kailan, hindi mo lang may exercise ito. Ano kailangan? Kunin, tanggapin. Let us humble ourselves to God. No, wala tayong magagawa. So kung meron tayong, tingnan ninyo ang mga kung meron silang nai-invento ng mga modernong mga gamot sa panahon na ito, noon pa, hindi na kailangan yung mga gamot na ganyan eh. Yung modern medicine na yan, no? Daig pa ng mga modern medicine yung binigay ng Panginoong Hesus sa atin. Amen. Yung ibinigay ng Panginoong Hesus sa lay hand to the sick and the sick shall recover. Mas modern medicine ito. No, hindi ka na kailangan pumunta ng butika o parmasya. Hindi ka na kailangan kumuha ng reseta. Yung reseta nasa atin, pati yung gamot. Anong gamot? Reseta at gamot. Ibinigay ng Panginoong Hesus sa atin. Ang kailangan na lang i-apply, gamitin. Di ba? Kung merong kung ang Pilipinas, tutulad lang siguro sa Nineveh, pagpapalain ng Diyos yung Pilipinas, no? Dumating, tingnan ninyo sa Pilipinas, dumating ang mga mensahe, sabi nila, 1970s. At ngayon ay 2013. Sa halip na lumago ng lumago, dumami nga naman ang dumami, nagkabahabahagi naman. Nagkahiwa-hiwalay. So yung bisa ng medicine, nawala. No, mga kapatid. Sabi nga, may nagtanong nga sa ating kapatid, sabi, Brother Branham, what do you think about the future? Sabi, yun daw ang tanong sa kanya. Tapos, I don't know about what the future holds, sabi niya. But I know who holds the future. Sabi niya. Yun ang sagot sa kanya. Ngayon, kung sa atin, ganun din eh. Hindi natin alam kung ano ang lahat ng mga mangyayari sa future. Pero alam natin kung sino ang humahawak sa future. No? Yun ang importante doon. Alam mo, at nandoon ka sa humahawak. No? Sa future. Wala tayo doon sa sumisira sa future. No? Kaya lang, pansinin natin, bakit dumami yung religion, denomination? Mga mismong Kristiyano, hindi nagkakasundo-sundo. Dahil wala dun sa humahawak sa future. No? Silang humawak, silang nagplano. No? Pero kung ibigay sa Diyos ang lahat ng ito, hayaan natin ang Diyos. Pati sa buhay natin, kung ang Diyos ang magpaplano sa atin, bagamat meron tayong mga sariling mga plano, at kung ito ay nakaalay sa Diyos, kapag kalooban ng Diyos, magiging perfect ito. Pero pagka tayong nagplano, tayong gumawa, gusto natin sumunod ang Diyos doon sa plano natin, lagot ka sa Diyos. Pagkatapos, pag nagsasuffer na doon sa plano,
Ang tatanungin ngayon yung Diyos, Panginoon, bakit mo kami pinabayaan? Ikaw nga ang nagplano pagkatapos yung Diyos ang sisisihin na pinabayaan ng Diyos. No? So, ganun ng tao. Kahit kailan, hindi naman sinisisi sa Satanas. So, now when the king found out that this prophet was in Israel, he said, go fetch him and bring to me. Dalhin niyo siya sa akin. Sabi niya, someone told Elisha was at Dothan. So they went at night time and encamped around in darkness. Nung madilim. Sa madilim sila lumulusob, no? Hindi sila makalusob habang maliwanag. Kung maliwanag yung salita ng Diyos sa atin, naintindihan natin ang mga plano ng Diyos, hindi siya makakalusob-lusob sa iyo. Kaya na kanya lulusobin pagka ikaw ay lumihis, pumunta sa darkness, doon sa mali. Pag pumunta ka doon sa mali, nakaabang na. Maaari ka ng kidnapin, na katulad ni Elisha. Gusto siyang kidnapin dalhin sa hari ng Syria, no? Kaya lang, hindi nila alam. Sabihin lang ni Elisha yung salita, Panginoon, bulagin mo sila. Tandaan natin, hukbo ito. Hindi isang tao. Yung servant niya, iisa lang siya na, Panginoon, idilat mo ang kanyang mga mata. Nadilat, nakita. At ito naman, buong hukbo ng Syria. No? Ang hindi nakakita. At nung Panginoon, idilat mo ang kanilang mga mata. Nasa Samaria na. Anong sabi niya nung nasa Samaria na? Ang sabi, no? At mangyari, nang sila magsidating sa Samaria, sabi niya, so sa 20, nakakita sila, anong nagtanong dito? At sinabi ng hari sa Israel, kay Eliseo, nang makita niya sila, ama ko, sasaktan ko ba sila? Sasaktan ko ba sila? Yan ang tanong. No? Nagtanong yung hari ng Israel. Sasaktan ko ba sila? Sasaktan ko ba sila? Pero ang pagsagot, sabi niya, at siya'y sumagot, huwag mong sasaktan sila. Kalaban yan. Huwag mong sasaktan sila. Sasaktan mo ba ang iyong binihag ng iyong tabak at ng iyong busog? Maghain ka ng tinapay at tubig sa harap nila upang kanilang makain at mainom at magsiparoon sa kanilang Panginoon. Sa halip na sasaktan, ano ang sabi ng propeta? Maghanda ka ng tinapay at tubig, pakainin mo sila. At nung makadating sila sa kanilang Panginoon, alam niyo, hindi na nila nilusob yung Israel. Ang nilusob nila, Samaria. Tingnan ninyo kung paano. That's the love, brother Polly. Di ba? If the love of God is with you, ganun kasi yung ginagawa, no? Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Para bang yung dalawang naglalakad na kasama ng Panginoong Hesus papunta ng Emmaus. Kasi hinahanap nila yung Panginoon na nagbangon na siya, hindi pa nila alam. No? Pinag-uusapan nila ang Panginoon, yung mga mangyayari sa Kanya, subalit hindi sila pa makapaniwala na merong pagkabuhay na maguli. So, nakisabay ang Panginoong Hesus sa kanila, malayo yung tinanggay, nilakbay nila. Parang sabi, parang 30 estadyo, sabi yata No? Kinukwento ko na lang to, mga kapatid. Habang nag-uusap sila sa daan, no, hanggang makarating sila sa Emmaus, sabi, at dumidilim na, sabi sa kanila, at doon na siya manatili. Doon na muna siya manatili. Hindi nila kilala na siya ang Panginoong Hesus. So, hindi pa nila kilala, pero nung pinagputol-putol niya yung tinapay at binigay doon sa kanila, sino yung Panginoon ang nagputol-putol?
Nadilat yung kanilang mga mata. Amen. Praise God. Nakilala nila na si Jesus Christ yung kasabay nila. Amen. Nag-usap sila, hindi ba nag-aalab yung mga puso natin nung kinakausap sila? Praise God. Amen. So meron, ano? Dahil sila man ay pinili na nabuksan ang kanilang mga mata. Tandaan natin, hindi nabuksan yung mata na kasabay silang naglalakad eh. Nakabulat naman yung mata eh. No? Amen. Kaya lang, merong spiritual eyes na nabuksan. Amen. At nakilala nila si Jesus Christ. Ano ang sabi ng Luke chapter 4? And when their eyes were open, they knew Him. At nung nabuksan ang kanilang mga mata, nakilala siya. Nalaman nila na ang kasabay nila ay si Jesus. Yun ang pagkakaiba. Ano? Tingnan niyo, pare-pareho tayong born again dito sa lahat ng born again. Nandito tayong lahat, bumabasa ng Biblia. Pero hindi pareho ang nakikita natin. Hindi pareho ang nauunawaan natin. Di ba? It is written. Hindi natin sila pwedeng sabihin because it is written na mali sila. Ang baptismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. That is written. And you cannot say that is wrong. Pag sinabi mong mali ka, ay mali ito, ibig mong sabihin, mali ang Biblia, mali ang Panginoong Yesus. Pag sinabi natin silang mali, paano sila mali, naintindihan mo kung paano mo sasabihin mali sila. Bakit? Nakikita mo yung kabila nito. Amen. Bakit sinabi, pagdating sa Acts 2:38, magsisit, magbautismo, ang bawat isa sa inyo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Alam mo pareho, both are written. Amen. No? Pero ang pagtutungali, both are written. Pero ang kaunawaan, sa both written, hindi pareho. So there is something hidden. No? When it is written, both are written. Tandaan natin, both are written, but different understanding. And who is right? Acts 2:38. Because you know what is the name of the Father, Son, Holy Ghost. And you know that the name is Jesus Christ. Amen. But both are written. And these are sin. That's right. Amen. But the understanding is not the same. So anong kailangan? What do you need so that you will understand it? You need a prophet. Amen. Because the prophet of God is using His prophet to reveal all these mysteries. See? Kailangan natin yon. No? Paano ngayon? Kung sa atin, buksan ng Diyos yung curtain of time, alisin tayo sa orasan na ito. Ililipat tayo dun sa eternal. Dadalhin tayo dun sa third heaven, nagpinagdasal kay Paul. At nakita natin yon. Ano ang magiging nasa puso natin? Tandaan natin, may mga nauna doon na ayaw nang bumalik dito. Kung maaari, hindi na babalik. Kaya lang, meron pang ministry na dapat gampanan. Kaya hindi maaari hindi bumalik. Si Paul, nung ipakita sa kanya ito, hindi nga may paliwanag eh. Nung ipakita sa kanya ito, bumalik pa si Paul. Nangaral pa siya sa atin. Kaya naisulat niya ito. Ang mga ito. At meron pa. No, mga kapatid. But what is important now, kasi konti lang yung nakakakita eh. At yung nakakakita, whether we are less, we are more in number, you can fight. No?
nakakalaban ka sa mali. Alam mong labanan yung mali upang hindi manalo ang mali. Yan ang importante sa isang Kristiyano. Ang sabi na natin kapatid, don't put down the bar. Don't put down the shield. Kailangan meron kang laging pananggalang. Sapagkat ang labanan na ito, sa panahon natin, hindi katulad noon, physical battle. Ngayon, spiritual battle. So yung sinabi na natin kapatid kanina na doon sa Ephesians chapter 6, di ba? Hindi tayo nakikipaglaban dito ng physical, kundi spiritual. So kailangan makita mo yung written at makita mo yung nasa loob ng written na ito. Ay yung nasa loob nito, paano mo ipapaliwanag hanggang hindi nyo kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo? Wala kayong buhay na walang hanggan. Yung paliwanag nito, it is not written. That's right. Amen. It is revealed. No? Amen. 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 But that is not written. And that is the eternal. Amen. Ang mga kahulugan na yun na ito, these are eternal. That's right. Amen. Hindi pa wala ng bisa ito. Hindi ko sinasabing walang bisa. May bisa ito, makapangyarihan ito. Amen. No? Pero mas, yung kapangyarihan nito, may apply mo, yung naunawaan mo na hindi nakasulat dito. O who will explain? 30-minute silence in heaven. Buong Biblia, walang ipinaliwanag sa 30-minute silence in heaven. Paano natin maintindihan ito? Ano ang nakapatungkol para sa atin dito? Di ba? So mga kapatid, ipinakikita lang natin sa ating lahat at sa mga kapatid natin, saan man sila nagsisipakinig ngayon. Maging sa Canada, maging sa UK, maging sa Texas, maging sa Pilipinas, maging sa Australia, ipinakikita natin sa kanila kung paano ang Diyos ay kumikilos sa atin. Para makamit natin yung pangako ng Diyos sa atin. Kung hindi natin makikita ang mga bagay na ito, you don't see faith. Sino nakakakita ng faith? Walang makakakita ng faith. You don't see it because you do not have faith. Pero pagka nakita mo yung faith na ito, mga kapatid, nasa sa iyo, lumalabas ito sa pagkilos mo. Lumalabas ito kung paano mo naiintindihan ang salita ng Diyos. Amen. And that's faith. And you cannot see that. Amen. Lalabas ngayon lang ito, magmamanifest sa atin na meron kang pananampalataya. Bakit hindi mo mapaniwalaan yun? Yung mga mysteries. Kung hindi mapapaniwalaan ng mga tao, sabi nga ng mga Trinitarian, mystery lang yan, brother. Oh, mystery. Pero yung mystery, it is revealed. Amen. Hindi lang nila makita. Paano sila magkakaroon ng pananampalataya sa mystery? Ang sa halip na sampalatayanan o unawain, they reject it. Marami akong nakita niyan. Kasi dito sa Doha. So, proven, no, mga kapatid. Pansinin natin si Elisha, the man of God. He did not look only to the natural things. Amen. Hindi lang doon siya nakikita sa nanahan, no? But he looked to the supernatural. And that is supernatural. And the supernatural, nung dumalangin siya na idilat ang mata nung servant niya, nakita ng servant. That's supernatural. Kung makakita kayo ng mga angel sa palibot natin ngayon, na nagbabantay sa atin, is that natural? Only. Hindi pang karaniwan yun. The supernatural is what you do not see, but you believe it. Then you will see it. No? Pag sinampalatayanan mo, doon mo lang makikita. Pag hindi mo sinampalatayanan, you will never see it. And that's for a purpose. No? Now, everything in the Christian, no? Ang pinakamabisang armor ng isang Christian ay yung supernatural things.
Amen. We don't look at what we see. We look at what we do not see. Kita mo na kasi ito eh. So titingnan mo pa yung hindi mo nakikita. Pag nakikita mo yung parehong ito, mga kapatid, meron kang the best armor na hindi ka pwedeng dayain ni Satanas. Hindi ka niya madadaya. Bakit? You have both this armor. The written word and then the meaning behind the written word. You have both the natural and the supernatural nasa iyo. Yung natural and the spiritual parehong nasa iyo. Anong magagawa ni Satan? Unless na lang na ikaw yung susuko. Unless na lang na ibababa mo ang lahat ng ito. Pag gumawa ka ng kalokohan, ibinababa mo ito. Isinusurrender mo ito. Eh kung nakita mo na nga nagtukso na yung babae, tapos ikaw pang lumapit dun sa babae, ibinaba mo lahat ito. No? Ibinaba mo ang Panginoong Hesus dun sa iniaalok ng Diablo. Amen. It's true. At paano kayo pagtatanggol ng Panginoon? Ibinaba mo siya. Pero kung siya ang itinataas mo, siya ang ipinanananggalan mo, ang salita ng Diyos na ito at yung naintindihan mo sa salita niya, hindi ka niya mapepenetrate. Kahit sa isip, hindi ka niya mapepenetrate. Sa isip pa lang, nare-reject na siya. Lumalayas na siya. Resist the devil and the devil will flee, sabi ng Biblia. So kung walang resistance, hindi tayo nagre-resist, agree tayo ng agree sa kanya, wala namang nakakakita eh. Wala nga kapatid na nakakakita. Pero ang Diyos na nakakakita ng lahat, alam niya. So, praise God. Sabi ko, salamat sa Panginoon. For 40 years, I've been in America for more than 4 months. Hindi ako nag-isip kahit na paano na ang daming magagandang babae sa Amerika. Hindi ako nag-isip na magloko. Nagpunta ako ng Greece ng almost 3 months. Napakaganda ng mga babae, mga kapatid. But I did not even think of doing anything wrong about it. No? Nagpunta ako sa Abu Dhabi nung ma-dispatch kami doon. Mga Muslim ito pero maraming mga kalokohan na mga ginagawa mga tao. Pero kung hindi ka makikiisa sa kanila, hindi ka aayon doon sa kanilang kagustuhan, hindi ka madadaya. No? Don't put down the bar. Amen. No? Don't put down the bar. Huwag niyang ibaba ang salita ng Diyos. Huwag niyang ibaba ang pangalan ng Panginoong Yesus. Ngayon kung sa ating mga normal na buhay pa lamang, ganun na yung nangyayari, pinababayaan natin. Paano tayo pagtatanggol ng Panginoon? Paano niya bubuksan ang ating mga mata? Paano niya ididilat ang ating mga mata sa mga supernatural na bagay? No? So I thank God, no? For 40 years. Ay, lalo ko pang minahal ang aking asawa. Sabi nga nung mga kasamahan ko, mga Indian, so what do you feel after 40 years? I love her more than before. Sabi ko. Amen. It's good. Kung pwede siya hanggang sa langit na ito. Dadalhin ko hanggang langit. Sabi ko sa kanila. Bakit kaya sa amin? Sabi niya sa akin. Tulad nga, nagtawagan lang kami sa telepono, nag-aaway pa kami. Sabi. Kailangan merong give and take, merong understanding sa bawat isa. No? Alam natin ang mga posisyon natin sa... Pero pag hindi natin ginawa ang mga bagay na yun na sinasabi ng Panginoon at ng Biblia, mga kapatid, hindi mo pwedeng tawaging tahanan yung isang laging may pag-aaway na mag-asawa. That's not a house. That's not a home. No? Kaya sabi, kung merong mga mabunga ang babae, sabi niya, para itong cancer sa isang lalaki. No? Mabuti pa yung tumira doon sa bubungan, sabi. No? Ngayon, hindi mo naman masisisi yung babae kung nagbubunga nga, kung nagluluko naman yung lalaki. Pagkatapos yung sisisihin, yung babae lang. Yung pala, yung gumagawa naman ng kalokohan, kaya binubungangaan ng babae, yung lalaki naman lang nagluluko. Eh, siyempre, bubungangain tayo. So, ano kailangan? Gumawa ka ng tama. Ikaw na lalaki. Dapat ikaw yung umalalay sa pamilya. Tayong maging haligi ng pamilya. Pagkatapos, tayong sumisira sa pamilya. Kaya maraming broken marriage. No? So, pero kung tutuwid tayo sa Panginoon, ang mga mahal natin sa buhay, naniniwala ako,
Naniniwala ako na hindi pababayaan ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay. Buong pamilya, tatanggap yan, susunod yan, mga kapatid. Amen. No? So kung ibinibigay ng Diyos ang lahat ng ito para sa atin, sa church, no? Kaayusan ng pamilya, kaayusan ng buhay, kagalingan, no? Ang lahat ng mga kagalingan, anong cancer? No? Minsan nga, no, mga kapatid, minsan sa mga pagsagot ng Diyos sa ating mga dalangin, ang trust ng iba parang nasa sa tao na, hindi sa Diyos. Dahil maraming beses na napatunayan natin na tumutugon ng dalangin ang Diyos. Naipatutuo ko yung mga dalangin namin ng kay Sister Baby, yung kay Brother Kongkong, kay Sister Pei, kay Rio, natuklaw siya ng ahas na walang nangyari sa kanila. Wala lahat natuloy sa lahat ng ito. Hindi nagtagumpay ang kalaban. No? Ngayon, yung isang hipag ko nga na nagkaroon siya ng bukol sa breast, no? Ayaw lang magpa-opera. Ang nasabi niya, hindi na ako magpapa-opera, gagaling ako. Malakas ang panalangin ni na Ate Baby, na sina Kuya Boy. Sabi ko, hindi yung panalangin namin ang malakas, no? Kundi ang Diyos ang malakas. Kailangan sumampalataya kayo na gagaling kayo, no? Ngayon, sabi ko nga sa kanila, kung kapag dumalangin tayo, banggitin natin yung centurion, hindi siya born again. Hindi siya born again nung mamit niya si Jesus. Ang sabi niya lang, may sakit yung kanyang katulong, no? Pupunta ako sa iyong bahay, sabi ng centurion. Panginoon, ako rin ay may nasasakupan at kung sabihin ko sa kanila pumunta rito, paparito. Kung sabihin ko pumunta ron, paparoon. Sabihin mo lang ang salita, siya ay gagaling. Just say the word and she shall be healed. Sabi ng Panginoon, wala akong nakitang pananampalataya kahit sa Israel, sabi niya, ng ganito. No? Hindi born again yung anong yun, ha? Yung centurion na yun. Pero anong pananampalataya niya? Just say the word and she shall be healed. So ngayon, ang pananampalataya, ipag-pray natin. Sabi ng ating kapatid, kung merong Mohammedan na lalapit sa akin at magpapapray, pagpipray ko siya, sabi niya. I will pray, sabi niya. Pagpipray ko, nagagaling siya. So, ganun din, sabi ko. Yung babaeng inaagasan, hindi siya born again. 12 years na siyang inaagasan, hindi rin siya born again. Kaya lang, ang pananampalataya niya, mahawakan lang yung laylayan ng damit ng Panginoong Yesus, gagaling siya. At sa dami ng tao, nagtataka sila, nung mangusap ang Panginoon, sino humawak ng aking damit? Panginoon, nakikita mong maraming tao, siksikan. Bakit alam ni Jesus Christ na may humawak sa laylayan ng kanyang damit? Kasi merong power na lumabas sa kanya. Merong kapangyarihan yung healing power ay lumabas sa kanya at pumunta doon sa babae. At gumaling yung babae sa oras ding yun. So kung tayo may mga ganun na pananampalataya, ang Diyos na ito, na kinausap ni Eliseo na, Panginoon, idilat mo ang kanyang mga mata. Idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata. Kung sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, idinadalangin namin sa iyo na lusawin mo, ano man ang bukol na ito. Pagalingin mo siya. Tandaan natin, hindi propeta yung servant ni Eliseo. Ang propeta si Eliseo. No? Hindi siya nakakakita ng supernatural thing. Si Eliseo nakakakita. But Eliseo prayed for him. Nagdilat ang kanyang mata. Nakakita siya. Let's do it also. Kung yung Diyos nagpadilat ng mata sa doon sa servant, He can still do it now. Amen. Kung ang Diyos ay bumulag ng mata, kaya pa rin yan bulagin ang mga mata ng mga yan na ayaw, sa halip na hindi na nga naniniwala, nanuluya pa. No? Kaya lang bulagin. Pero hindi tayo ganun, no? Hindi tayo, Panginoon, bulagin mo sila. Hindi tayo ganun, Panginoon, sasaktan ko ba sila? Huwag mo saktan. Maghanda ka ng tinapay at maghanda ka ng tubig. Pakainin mo sila. They are enemy. They are enemy of Israel.
Praise God. Pero iba yung ipinakita, no? It's love. Amen. Nung pakainin sila at painumin, sila ba ay nanampalataya na katulad ng pananampalataya ng Israel? No. Pero hindi na sila nilusob. Hindi na sila nilusob ng Syria. Yan ang kung itutuloy nyo ang istorya ito, no, mga kapatid. Merong nagkasakit na isang babae, meron siyang cancer, no? Yung babaeng ito, ipinag-pray siya. Sa unang paggaling niya, tandaan natin, ang cancer, these are dead cells. Patay na mga selula ito. Laman. No? Kung patay, dapat hindi na lumalaki ito. Patay. Pero ba't lumalaki? Spiritually, ito ay buhay. Anong kinakain nito? Yung buhay. Pinapatay niya yung buhay ng tao. Kaya namamatay yung mga laman. No? Kung lalaki ito, magiging poison ito. Malalason. Pero so ngayon, nung ipag-pray ang babaeng ito, gumaling siya. Napakaganda ng kanyang pakiramdam. Sumigla ang katawan kasi gumaling siya, naramdaman niya eh. Namatay yung cancer cell. Yung mga dead cell na ito, yung buhay ng cancer na ito, namatay. Natural kung namatay, hindi na, kung ito lumalaknat sa laman, hindi na makalaknat ngayon. Natural, gumanda yung pakiramdam. Pero sabi niya, after 3 days, sabi niya, nung naramdaman niya yung kagalingan, sabi niya, I was gloriously felt wonderful, sabi niya. Then on the 3rd day, sabi niya, she had an awful upset, asking if she had lost her healing. Nagtatanong siya kung nawala yung kagalingan sa kanya. So sabi ng ating kapatid, no. She did not lose her healing. That's the most perfect sign of her healing. Amen. Masama yung pakiramdam, lalong siya may pakiramdam. Anong nangyayari? Sabi niya, see, after 72 hours, the corruption is setting in the growth. Doon sa cancer na ito, kahit na ano pang patay na hayop yan, patay na tao, lahat ng laman, after 3 days, no, magsisimula na itong maagnas. So yung cancer sa loob, nagsisimula ng maagnas, kaya masama yung pakiramdam niya. Nalulusaw yung cancer sa loob. Nawala yung bukol. Amen. No? So ganun yung naramdaman niya. Kaya ang Panginoong Jesus, bago pumasok yung ika-4 na araw, on the 3rd day, He was risen from the dead. And He saw no corruption. Wala siyang nakitang pagkasira sa kanyang katawan. Dahil sa pagdating ng ika-4 na araw, nung kay Lazarus, tingnan ninyo, nung kay Lazarus, ilang araw na, 4 days na, Panginoon, sabi ni Martha, naagnas na siya niyan, mabaho na niyan. Ika 4 days na eh, bumabaho na yan. Pero tingnan ninyo yung power, yung kapangyarihan na galing. Amen. Galing sa Diyos. Ang sabi niya, hindi, siya ay natutulog. Sabi ng Panginoong Yesus, gigisingin lang siya. Alam ko na He will raise up in the last days. Sabi niya, so sa huli, pero hindi ka ba naniniwala, I am the life and the resurrection? Ang naniniwala sa akin, bagamat mamatay, siya ay mabubuhay. Ang sumasampalataya ay hindi siya mamamatay. Pero ano ang sinabi ni Jesus Christ lang? Lazarus, come forth. Walang magawa yung kamatayan dun sa salita. Lazarus, come forth. Duminig yung patay. Narinig yung patay. Yung pangalan niya na Lazarus, come forth. Bumangon. Nakabalot pa siya. Tingnan niyo. Ipinapakita ng Diyos kung paano. Sabi niya, gagawin ninyo ang mga bagay na ito. Pagka dumalangin tayo ng ganito, mabubuhay kaya siya? Yan ang tanong. Gagaling kaya siya? Baka hindi siya gagaling. Magpipray pa naman ako, baka hindi siya gumaling. Hindi na siya gagaling! Hindi na siya gagaling.
Kapag nanalangin kayo, sabi niya, don't doubt. Huwag niyong haluan ng question. Huwag niyong lagyan ng question mark. You believe it. Sabi ng Panginoon, gagaling. Naniniwala akong gumaling na. O, walang magagawa ang Diyos kung di pa gagalingin. Diba? So, ganun mga kapatid ang ating gagawin bilang church. Sino man sa atin ang makaramdam ng mga anumang karamdaman, let's pray to God. Tingnan ninyo, kung minsan may nagiging reminders lang sa atin ito. Bakit tayo sinisipon? Bakit tayo inuubo? Kasi ipinakikita ng Diyos na yung hangin na ini-inhale natin, labas-pasok sa katawan natin, polluted. Pagka nangyayari ngayon sa atin ito, Panginoon, mas mabuti pang marapsyon na kami. Mabuti pang kunin mo na kami para hindi na namin maranasan ang mga bagay na ito. Contaminated ang mundong ito, kaya nga magkakaroon ng a great noise. Matinding pagsabog sa mundong ito. All the gases, sabi niya, under the earth, it will explode. Sabi niya, pagpasok ng eternity, the surface of the earth will be changed, sabi niya, and there was no more sea. So there is no corruption, there is corruption on that dead cancer, no? Nalulusaw siya. After 3 days, nalulusaw, kaya masama yung pakiramdam. Biro mo, humahalo yun sa dugo. Hanggang sa maiihi, maitai, yung mga impurities na ito sa katawan ng tao. Pero after that, unti-unti, nawawala yung bukol. Lubos na pinagaling ng Diyos. Amen. Ano nagpagaling doon? It's your faith. Kung ano yung pananampalataya, isang mangyayari sa iyo, sabi ng Panginoong Yesus. It's your faith. But you don't see the faith. Makikita mo lang ngayon yung manifestation ng faith mo pag bumaling yun. Tama. Talagang ang pananampalataya natin ito, no? Ito yung ibig ng Diyos. Ito yung talagang nararapat na pananampalataya na ibigay natin sa Diyos. Kahit kasinlaki lang ng butil ng mustasa. Bakit? Unadulterated faith. Amen. No? So kahit kasinlaki lang ng butil ng mustasa yung pananampalataya. Good. Sabihin mo sa bundok na ito na lumipat, lilipat yung bundok. Anong klaseng pananampalataya yan? Who's behind the faith? And you cannot have faith. It's God who gave the faith. Ang Diyos ang nagbigay ng pananampalatayang ito. Amen. No? Ang pananampalatayang ito, ipine-pervert lang ni Satan para magkaroon tayo ng doubt. He's showing also. No? Kung nag-show ng good seed ang Panginoon, ang kalaban, naghasik din ang bad seed. So ngayon, kailangan makilala natin yung bad seed para hindi tayo, wala tayo dun sa mga bad seed, mga panirang damo. No? So marami kung may mga experience na tayo, maraming gumaling sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Iba't ibang karamdaman. Kung minsan nga, sa prayer line pa nga, sabi kung minsan hinihingi pa lang natin. Yung pala ang Diyos kumikilos na. Sa unang ministry ng ating Panginoong Hesus, yung tinatawag na first pull, unang hatak sa mga tao. Kasi ang mga tao, na-divert talaga ang kanilang mga pananampalataya, ang kanilang paglilingkod. No? Nasasakop sila ng mga religions, ng mga denominations. Ang mga katuruan nila, ang tinuturo ng mga Pharisees, talagang masunod mo ang kabuuan ng mga batas. No? Kaya marami sa kanila, law abider. No? Hindi believer, law abider. So, ang sinusunod nila, mga batas. So, nung dumating ang Panginoong Hesus, hindi niya pwedeng paghahatakin sila sa mga iba't ibang relihiyon. So, anong ginawa ni Jesus Christ? Pag may nakita siyang lumpo, pagagalingin niya. Patatayuin niya. Pag may nakitang bulag, padidilatin yung mata niya. Pag may nakita
yung biyanan nga ni Peter, may lagnat, hinawakan niya, gumaling. So, iba't ibang klase ng karamdaman, no? Ang ginawa ng Panginoong Hesus at bumuhay siya ng patay. Ito ang unang hatak sa mga tao upang makuha kanilang mga atensyon, ma-attract sila sa Panginoon. At nung makuha na ang kanilang attraction, yung attention nila, nagsusunod na sila, that was the first pull na tinawag. Pagdating doon sa second pull, ang ano na, dinidiscern niya ang mga puso ng mga tao. No? Kung sila talaga ay sumusunod sa kanya. So nagsasalita na siya ng mga salita ng Panginoon. And then, yung mga salita ng Diyos, pagdating sa third pull, i-break na niya ito. Yung mga kahulugan ng mga salita ng Diyos, binibreak ng Panginoon, pinapakita niya sa kanila. Tandaan natin, pagdating doon, marami na ang nagsialis sa kanila. Hanggang hindi nyo kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay na walang hanggan. So, 12 ang natira sa kanila. So, laging ganon. At kung mangungusap ka sa mga kababaihan ng mga ganon, marami ang aatras na babae. Hindi naman tumitingin yung Diyos sa panlabas na anyo ang mga katwiran, ano? That's reasoning. Kundi sa puso. Totoo. Sa puso. Pero kung ano yung nasa puso mo, Amen. yan ang lumalabas sa iyo. That's right. No? Amen. Yun ang nasa puso hindi sumunod. Ganon din ang lahat ng mga tao. Ayaw sumunod. Di ba? So, ganon mga kapatid. Now, if we, all of us are sincere when we pray and believe with all our heart, walang cancer hindi ako maniwala. No? Meron akong natanong na isang pastor sa Pilipinas nung nadoon ako. Pastor, sabi ko, yung bang may Holy Spirit, pwede bang magkaroon pa ng cancer? Oo! Pwede palang magsama yung devil at saka yung Holy Spirit sa isang tao. Ay, hindi! Sabi niya. Ang bilis ng cambio Ay, hindi! Sabi niya. Kasi sabi ni Brother Branham, yung cancer, binigyan lang ng pangalan ng sa siyensya na cancer ito. Pero actually, this is the devil. Sabi niya, kasi yung devil ang mamamatay tao. So, yung inilagay ng devil, yung cancer sa tao, pinapatay ng cancer ngayon yung tao. So, it's the devil. Siyang murderer. Pwede bang magsama yun? Ay, hindi pala. Hindi. Sabi niya, hindi pwede. Uy, bakit kung believer at merong Holy Spirit, ba't nagkaka-cancer? So, there's something wrong. No? Ibig sabihin, baka lumihis. No? Kapag dumadating ang mga ganung bagay, no? So may binigay naman na antidote ang Diyos sa mga ganyan. The most modern medicine, yung kanyang salita, yung power na ibinigay para sa atin. Ito yung the most powerful ngayon, no? Kung nung sa time ng Israel, kasi matitigas yung ulo nagpadala ng salot yung Diyos ng mga ahas. Pagka natuklaw sila, pinagawa naman si Moises ng brass serpent. Itinayo yung brass serpent. Anong utos lang ng Diyos? Titingin. Ang dali naman, ang dali ng gamot. Tumingin ka doon sa brass serpent, walang epekto yung kamandag ng ahas. O biro mo yung antivenom na yon, no? Titingin ka lang. So, ano yun? It is obedience. No? Kung matigas yung ulo, ba't ako manunod? Titingin ka lang dyan sa brass serpent na yan. Gagaling ka, hindi ka na mamamatay. Ayaw tumingin. Mamamatay siya. Ayaw tumingin. Pero kung tumingin siya, kapag tumingin kasi, may obedience. Amen. Kasi yun ang sinabi ng Diyos, titingin sila at gagaling. O pag tumingin ka, gagaling ka.
So, ganun lang ang kadali, no, mga kapatid? So, ngayon, ang requirement, faith. Maniwala tayo doon sa iniwan ng Panginoong Hesus na kapangyarihan na ito. Pag naniwala ka, hindi ka nagduda, napakabisang medicine nito. Praise God. Hindi ka na kailangan pumunta na, hindi ka na mangailangan ng, yung reseta, ito na. Andito na yung reseta. Gagawin, i-take mo na lang. No? Bakit ganito? Sabi ko, Panginoon, bakit ganito ang mga ibig mo na mapag-aralan namin? Ibig ng Diyos sa kasiraan ng sanlibutan ngayon, hindi tayo makaranas ng mga ganitong bagay. Gusto niya na maging healthy ka. Praise God. Amen. Ayaw niya na, pag humarap tayo sa Kanya, lulugo-lugo tayo sa problema, lulugo-lugo tayo sa sakit. Ayaw ng Diyos yun. Makikipagtagpo ka sa Kanya pagkatapos. Yung itsura mo sa Diyos, ayaw, hindi mo maibigay yung the best mo. Pero pag pumunta ka sa manager mo o sa commander mo, smart ka kahit na may nararamdamang sakit para lang ma-praise ka niya ng commander mo. Pero kapag ang Diyos, yung pinakamahina pa yung ipipresent sa Diyos. No? Mga kapatid, paano matutuwa ang Panginoon sa atin? Gusto natin, kung yung tao, gusto natin ma-please, yung mataas sa atin. Paano yung Diyos? Right. Amen. Siyang Diyos ng langit at ng lupa, siyang magliligtas sa atin pagkatapos ganito. Amen. Dapat maibigay natin yung pinaka-the best sa Kanya. Praise God. Amen. Ganito yung gawin natin as a church, no? Sabi nga ni Brother Perdy, hindi ko pinipreach ito para manakit ng kapatid. Out of love, kaya sinasabi ito. No, kasi may pag-ibig. No? Hindi ko man kayo, halimbawa, kung pakainin mo ang isang tao ng mga natural food, ibig sabihin, may simpatya ka sa tao. Praise God. No? Amen. Ngayon, if this spiritual things na gusto mong makagaling sa isang tao, no? Makapagdudulot ng buhay na walang hanggan ito sa isang tao, sa una, hindi masarap yung castor oil, mga kapatid. No? Sabi nga ng ating kapatid, nung bata ako, sabi ng ating kapatid, pag Sabado na, paiinumin daw ng castor oil ng nanay niya. Sabi ko, Nay, ayaw kong inumin yan. Sumasama yung pakiramdam ko pagka pinapainom mo ako ng castor oil. Sabi, biro mo, parang mapupuga. Maglalabas yung mga impurities na laman doon sa loob ng tiyan. Ayoko, sabi niya. Kung hindi ka iinom nito, hindi bubuti yung pakiramdam mo. Sabi niya. O iinom. Pagkatapos naman, napakasigla ng katawan. At pagkatapos nating makain at mainom ang mga salita ng Diyos na ito, o mga kapahayagan nito, higit na bubuti ang ating kalagayan sa paningin ng Diyos. Higit na magiging malusog ang ating mga spiritual na buhay na ihaharap sa Kanya. Magiging kalugod-lugod tayo at magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Amen. Ganito mga kapatid ang layunin. No? So praise God. And they believed. Sana. But there was a lot of nung kay Moses, bitiwan ni Moses ang kanyang tungkod, maraming yung naniwala. May naniwala sa kanya. No? But there was a lot of impersonations nung time ni Moses. Sa magic yun, may magician din si Pero noon. No? They impersonated Moses. Yung kay Moses, hindi magic. It is a sign. No? May binigay ng Diyos sa kanya. Right. But these two, Jannes and Jambres, this is magic. Pero tingnan niyo yung magic. Kinain ng tungkod ni Moses, yung naging ahas, kinain yung ahas, yung dalawang tungkod ni Jannes at ni Jambres, na binitiwan nila na naging ahas, kinain sila ng ahas. At nung damputin ni Moses yung tungkod niya, nasaan yung dalawang ahas? Nasa loob sila ng tungkod ni Moses. Captive sila doon. No? Wala nang magawa. Wala nang magawa yung tungkod na yun. Pansinin natin, no?
But we see and believe God's power always dominate the impersonation. Amen. Hindi na nanalo. Ang daming born again na nag-impersonate ngayon sa tunay na born again. Pero hindi mananaig ang impersonators na ito. Madadaig ka pa ba ng impersonation ng born again ng Baptist? That was an impersonation. In-impersonate nila na born again din sila. Bakit pa paano sila sino ang nag-born again sa kanila? Yung church nila. Yung Baptist. Di ba? Bakit tayo na-born again? Sino nanganak sa atin at naipanganak tayo na born again tayo? It's God. Hindi dahil sa gusto natin. Sila, dahil sa gusto nila. Tayo hindi dahil sa gusto nating maging born again. Hindi. Bago pa itinatag ng Diyos ang sanlibutan, we are already born again in His mind. Tatanggapin natin ang Diyos. Maintindihan natin ang kanyang mga plano. At ngayon, many Christians believe they have a lot of, pag tinignan natin, maraming mga Kristiyano, merong mga totoo, merong hindi. That's right. That's true. No? So, glory to God. Kung tayo ay nandun sa true Christians, no? Sa panahon ngayon, marami, no? And false always say they are true. Tandaan natin, 450 prophets ni Baal. Walang nagsasabing silang mali. At yung kay Ahab, di ba? Sabihin mo, kung anong sinabi namin, yun ang sabihin mo, sabi kay Micah. Ang sagot ni Micah, kung anong sinabi ng Diyos, yun ang sasabihin ko. Nag-iisa lang siya. Pero siya tama. Tingnan ninyo yung prophet ng Diyos. Mag-iisa lang, paliwalaan siya hindi si Micah, yun yung tama, yung sinabi niya. Pag hindi ako nagsabi ng totoo, pag hindi nangyari yung sinabi ko, hindi nag-usap yung Diyos sa akin. Nangyari. Nangyari yung sinabi, kung nangyari yung sinabi niya, believe that prophet. Pag nangyari, no? There are many false Christ sa time natin that will arise in this last day. Mga impersonators sila. Ang sabi, to deceive the very elect if possible. We don't have to take others' word or religion's word or religion's creed. Only the word God, the infallible word of God lang ang maaaring maging pananggalan natin at magiging sandata natin. If it were possible, sabi, they shall deceive the very elect. Kung maaari lang. Pero hindi maaari. Sa saints, sa pinili ng Diyos, hindi pwede. The elect will never be deceived because they are after and looking for the unseen. Alam nila yung hindi nakikita. Hindi nila makita eh. Kayo, binigyan na makaunawa. Binigyan na makakita. Sabi, sa kanila, may mata sila, hindi nila makikita. May tayo na sila, hindi nila maririnig. Anong nangyari? Kumapal ang kanilang mga puso. Diba? Sabi ng Matthew chapter 13. So, ganun mga kapatid, ang nangyayari sa kanila. Tingnan ninyo yung mga religion, sa kahit anong gawin mo. Pwede mo bang buwagin yung mga religion na yan? Hindi. Diyos lang ang paaring bumuwag yan. Kaya sabi niya, pagdating doon sa message na the future homes of the heavenly bridegroom and the earthly bride. So yung pagwasak ng lahat ng ito, i-renovate yung earth na ito. Mawawala ang politics, religion, yung sicknesses, diseases, lahat nito, sabi niya, aalisin. Yung divisions na ito, aalisin. Yung mga labanan ng bansa laban sa bansa, aalisin ng Diyos. Lahat nito, aalisin ng Diyos. At magkakaroon ng new heaven and new earth. All things were passed away. Hindi natin nakita yung quote up.
But we believe. Amen. Amen. Hindi natin nakita yung mababody change na tayo ng yung corruptible na ito magiging incorruptible. Hindi pa natin nakita. But it will happen. Potentially, we are changed already. Potentially, nabago yung mga buhay natin. No? Nakarapat-dapat na tayo dun sa spiritual body change. So sa natural, hindi na tayo lasenggo, hindi na tayo babaero, hindi na tayo loko-loko, hindi na tayo sinungaling, wala na tayong mga ginagawa ng mga ganun. Di ba? So potentially, you are changed. Pero, yung pagbabago ng buhay na ito, hindi yun ang final. Ang final talaga, kailangan, nabago ka ng ganun, wala ka ng mga kaisipan ng mga pansanlibutan, at puro makalangit na yun. And then you are ready for that spiritual body change. And this is a mystery, sabi ni Paul. And I don't want you to be ignorant of this mystery. Ayoko hindi nyo malaman ito. Na tayong lahat ay babaguhin. Tayong lahat, babaguhin. Hindi rin tayong lahat ay mamamatay. At merong ilan sa inyo na hindi matitikman ng kamatayan hanggang makita nila ang pagbabalik ng anak ng tao. So praise God. And we which are alive, remain alive, sabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. And we, bago tayo magtapos mga kapatid, no? Makalakip nawa tayo dito sa sinabi ni Paul. Isang talata dito sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Sabi niya, then we, si Paul, hindi niya ina-exclude yung sarili niya noon. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Mag-aliwan tayo ngayon sa pangakong ito na merong buhay na hindi mamamatay. Kung nangyari ngayon sa atin ito, so glory to God. No? You made it, brother. Pagka nakita natin ang bawat isa na iniaangat na body change. At kung mangyari ngayon ito at may naiiwan dito sa lupa, mga kapatid, pinaka-horrible time makikita mo dito sa mundo. No? Anong gagawin natin? Exercise that divine healing na bigay ng Diyos sa atin. Ibinigay na ito. Tanggapin na lang natin. Sampalatayanin na lang natin. Hindi nakikita ito. Pagka nangyari ito, doon mo lang makikita. Doon mo lang maintindihan na kumikilos pala yung Diyos sa iyo. Ibinigay na ito. Divine healing, hindi mo ito makikita. Pag bumalik, doon mo lang malalaman na yung pananampalataya mo, sinasyo, ay tama. No? Why? Bakit? Because you are looking to the unseen. So, to see the unseen. No? We are looking for that place, unseen. No? Yung undescribable na lugar na ito, yun ang ating tinitingnan. Doon tayo. No? Kaya anong sabi ng Biblia? Last verse. Matthew chapter 5 verse 8, sabi niya, pakinggan niyo mga kapatid. Blessed are they that pure in heart, for they shall see God. They shall see God to understand God. Para maintindihan natin yung Diyos na may plano ng lahat ng ito. We cannot see God. Amen. Unless your heart is clean. Unless your heart is pure. Hindi mo maintindihan. You cannot understand God. Hindi natin maintindihan mga kapatid.
So look to the unseen. So that you will see the unseen. Praise No? God. Hallelujah. To see the unseen. Lord, open our eyes into all the truth. God bless you, brothers and sisters. And Brother Manny, ikaw magko-closing prayer. Samahan ninyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Let's pray. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong presensya. Sa pangungusap mo sa araw na ito, mula sa simula ng gawain mo hanggang sa pagtatapos. O Ama, patuloy na ikaw ang gumabay sa amin, magbigay ng mga kaunawaan, magbukas ng hindi namin nakikita. O Ama, i-bless mo po ang church na ito. Ikinukumit ko po ang bawat kaluluwa na nandito at ang mga kapatid namin na nasa iba't ibang lugar ng mundo. I commit their souls to you, O Lord God. Ingatan mo po kaming lahat. I-bless mo pa kami ng iba yung mga kaunawaan at kapahayagan. Tulungan mo kami na mag-manifest ang mga pangako mong ito na makita namin ang hindi nakikita. O Ama, thank you, Father God. Tulungan mo kami dumalangin ng tama sa iyong harapan. Tulungan mo kami na maging kalugod-lugod sa iyong harapan upang ang bawat dalangin namin, ang tulad ng kay Eliseo, ay dinidinig mo, O Ama, ang mga ginagamit mong mga propeta. Anong kapangyarihan ang nandoon, O Ama, na mabubuksan ang mata ng isang tao, mapapatigil yung araw, mga kababalaghan, O Ama, na mukhang hindi totoo, subalit totoo. Amen. Salamat po, O Diyos, sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Kung ako po'y nakapangusap ng hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, I'm sorry, Lord. Patawarin mo po ako. At sa mga kapatid ko po, wala po akong intensyon na, alam mo, ang puso ko, wala akong intensyon na manakit, wala akong intensyon na may masira, wala akong intensyon na masama, kundi, O Diyos, ay ang maunawaan namin ang iyong mga banal na salita, ang iyong dakilang layunin para sa amin. Thank you, O Father God, sa pagpapatuloy ng gawain mo, maging kung may sharing, ikaw rin ang manguna sa amin. Pagpalain mo po kaming lahat, O Ama. Wala po kaming may balik sa iyo, kundi ang pinakapantaas na papuri, karangalan, kalwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.